Palakpakan natin si Jesus! The best na palakpak po para kay Jesus! Woo! Praise God. Sabihin nga nating lahat, ang Diyos ay mabuti. Siya ay mabuting mabuti. Siya ay mabuti sa lahat. At di siya nagtatangi. Napakabuti ni Lord. The best uling palakpak para kay Lord na mabuti. Woo! Okay. Everybody say, my God shall supply all my needs. Isa pa, parang yung naniniwala ka naman sa sinasabi mo. My God shall supply all my needs. Yung ikaw ay convinced na convinced habang sinasabi mo yan at pati yung katabi mo ay nakukonvince mo rin. Sabihin mo again, my God shall supply all my needs. Yan. Praise God. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Yan po ay sa New International Version. Ang sabi po diyan ni Paul sa church sa Philippians, ayan, sabi niya, ang Diyos ko mismo, hindi Diyos nyo, hindi Diyos ng kusino, hindi Diyos with small letter D, kundi Diyos with big letter D. And that is my God, the one true God. Diba? Ang siyang magbibigay ng lahat niyong pangangailangan ayon sa kaniyang kayamanan at kalwalhatian kay Kristo Jesus. Wow! Sino po rito yung may mga needs ka ngayon? Amen? Sino rito yung may mga pinaghahandaan kang mga babayaran? Sino dito yung hindi mo na kailangan paghandaan kasi talaga namang meron nga laging babayaran? Diba? Sino rito yung parang feeling lang ha, hindi matapos-tapos ang babayaran? Ano? Alam mo, may good news ako sa iyo. Our God shall supply all our needs. Amen? Kaganda. At alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, ito pong verse na ito, sa Philippians chapter 4, verse 19, ay hihimayin natin. And coming from this verse, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos, ay marami po tayong matutunan ngayong araw na ito. Kahit po yung mga kapatid natin na nasa kanilang tahanan, joining us through FB Live, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos mapag-usapan natin ito at tayo pong lahat ay sama-samang mabless. Amen ba? Sino gusto mabless? Amen? Tayo muna po mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin upang kami po'y muli makapag-gather, mapa-face-to-face man o online. At salamat po sa biyaya na ma-worship ka, sa biyaya na mapag-usapan ng iyong mga salita. Before anything else, we ask forgiveness sa lahat naming mga kasalanan. Sinasadya man po, hindi. Ito may naisip namin, nasalita o nagawa. We ask forgiveness, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. And this morning, dalangin po namin ay ang pagsama niyo po, O dear Holy Spirit. Salamat po sa wisdom. Salamat po sa sweet fellowship. Be with us. Be with us. Bless the lips of your servant as I preach your word. And bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, O God, na lahat ng aming pag-uusapan maging crystal clear, na kahit sa pinakabatang makakarinig nito, maunawaan po nila. Salamat po, Ama. I declare your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang pangalang, maparangalan, mataas, mahayag, makilala at maluwalhati sa lahat ng aming pag-uusap at gagawin at sa kalagitnaan ito, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Tago niyo po ako. Wag po ako ang mahayag, kundi ikaw. Salita mo ang mahayag at hindi ang akin. Salamat po, Ama. Unto your loving hands, we dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O God. At bunga na lang po noon, mabibless ang iyong mga anak. Salamat po, Ama. To
To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. The best pong palakpak ulit kay Jesus. Woo! Lahat ng naniniwalang right after this service ay tatanggap ka ng breakthrough sa blessings, pumalakpak ng the best kay Jesus. Wow! Ang title po ng aking isi-share sa inyo ay, My God Shall Supply. My God Shall Supply. Okay. So sabi nga sa inyo, hihimayin po natin o hatiin natin to 3 parts yung verse. At from this verse ay kukuha po tayo ng mga golden nuggets. Okay? Number 1, My God shall supply. Everybody say, My God shall supply. Yeah. Alam nyo ba, na isa sa problema o pinuproblema actually ng mundo, ng mga tao, ay kung papaano magpo-provide for our needs. Diba? Mapapansin ninyo na even if yung well-off, sabihin na natin ang ganda ng income, but still, they're always thinking and worrying pa rin on how to provide for their needs. Ewan ko pero ito napansin ko, paglaki ng income, paglaki ng gastos. Parang ganun. Hindi ko nilalahat, pero parang ganun. Ito po ang biggest worry ng marami. Paano ako magpo-provide for our needs? Pero alam nyo ba na hindi pala dapat natin inaalala yan? Na hindi pala dapat tayo nagwo-worry dyan? Kasi ang sabi po ng Bible, sabi ko nga kanina, in Philippians chapter 4, verse 19, My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Napakagandang pangako. Napakagandang pangako na natatamasa, na i-enjoy ng mga may relationship kay Lord. Kasi ang linaw in Christ Jesus. To those who are in Christ Jesus. Sino po rito tumanggap na ng totohanan kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas? Amen? So, kung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, tinanggap mo rin ang pangakong ito, that the Lord will always supply your needs. Good news yon. Ganyan ba kayong mag-react sa good news? Sige nga, palakpakan natin ang the best of Jesus. Okay. Ako kasi pag ako nakakarinig, nakakabasa ng good news, lalo na pag galing kay Lord, talaga ako napapapalakpak. And actually, nung ito po piniprepare ko, every time that the Lord is revealing something to me, ako'y napapapalakpak. Alam niyo yung, wala pa namang blessing, word pa lang, ako'y napapapalakpak na. Bakit? Bakit, Pastor? Wala pa namang physical blessing, word from God pa lang, napapalakpak ka na. Remember na ang lahat po'y nagsimula sa salita. Nung sinabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Let there be sea, at nagkaroon ng dagat. So, it may ni-reveal si Lord na word. For example, sabi ni Lord, I will supply. Ibig sabihin, hindi magtatagal, mamaya meron na. Sabi ko, mamaya meron na. Yung mga nag-iisip na may babayaran ka pa, sabi ko, mamaya meron na. Hello? Kaya alam nyo, this is a very joyful promise from God to those who are in Christ. Kagaya ko at kagaya nyo. Every time na tayo po ay nag-aalala patungkol sa pera, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Ito ang ginagawa mo. Umaakto ka as if hindi ka naniniwala sa Diyos. Ulitin ko every time na nag-aalala tayo about our finances, about paano magpo-provide for our needs, ito ang ginagawa natin. Unaware tayo rito, kaya nga, ito yung eye-opener We're acting like we don't believe in God. Yan daw yung pag-aalala about our finances or about our needs ay way of saying na ako naman talaga ang siyang nag-iisip para sa sarili ko at para sa pamilya ko. That there is no somebody there who's caring for me. Ako lang talaga yon, lalo yung mga tatay. Ako lang talaga yan.
ako lang talaga nag-iisip sa pamilyang ito kung paano magpo-provide. Siyempre, kaming mag-asawa. Siyempre, mga anak naman kailan ba naman yan nakipagpuyatan sa inyo at sinasabi, Mama, Papa, paano nga po yung babayaran natin bukas? Wala! Sarap tulog ng mga yan. Hilik pa. Pag nag-aalala ka, yun ang sinasabi at ginagawa mo. Sinasabi mo na, ako may problema rito. Nakakalimutan natin that tayo ay hindi lang basta magulang ng mga anak natin. Tayo ay anak din at may tatay tayo sa langit. Remember, ang mga bata, hindi yan nag-iisip kung may bigas pang isasaing bukas. Sino nag-iisip niyan? Magulang. Di ba? Kaya tayo pa lang, mga nagiging magulang, hindi yung mga magulang na yung mga tuso hindi yung ibig sabihin. Minsan kasi ito napansin ko nung nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya, minsan nakakalimutan ko na ako ay anak at may tatay ako sa langit. Lagi na lang ako napapapokus doon sa ako'y ama, ako yung magpo-provide, which is very normal sa mga tatay. Tayong provider talagang sa ating balikat iniatang ang responsibilidad to provide. Yan. Kaya mapapansin mo, mga lalaki, kadalasan, broad shoulders. Bakit? Sa laki ng iniaatang sa balikat. Okay? Pag babae po, pastor at broad shoulders, ibig sabihin po, maghahanap buhay din yan. Hindi. Ang tawag dyan, hanger type. Yan. Pang-model yung mga broad shoulders. Okay. Nag-iisip tayo, ako magpo-provide. Pero nakakalimutan natin na, hey, hindi ka lang tatay, ikaw ay anak pa rin. At may tatay ka sa langit. At hayaan mong yung tatay mo sa langit ang mag-isip niya. Bakit? Ito ang sabi ni Lord Basahin niyo yung verse. Magandang version to. Madalas nyo na nababasa pero ibang version. Matthew chapter 6, verse 32 to 33, New Living Translation. Basahin natin. Your heavenly Father already knows all your needs. Alam na daw ng tatay natin sa langit ang ating mga kailangan. Ano pa ang sinunod ni Jesus dyan? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Wow. Ganda naman. Kasi familiar tayo, mga NIV, King James, pero minsan-minsan naman basahin din natin, tingnan din natin, silipin natin sa mga ibang version. Kagaya niyan, New Living Translation. Ang sabi diyan, alam na daw ng tatay natin sa langit ang mga kailangan natin. Kaya ang kailangan lang daw natin hanapin, unahin ang kanyang kaharian, mamuhay ng may katwiran, at ibibigay niya ang iyong mga pangangailangan. Yan ang sabi ng Bible. Kaya pala, kung meron kang pinag-iisipan kung papaano, it's not always about how to provide for our needs. Rather, ang pinag-iisipan pala dapat talaga natin is how to seek the kingdom of God and to live righteously. Mali Ang nangyari kasi, yung aasikasuhin ni God, yun ang iniisip natin. At yung mga pinapaasikaso ni God, yun ang hindi natin ginagawa. Kung babae ang katabi mo, sabi mo, sala ineng. Sala. Di ba? Pastor, yung love life, di ba needs yun? Di si Lord pa rin bahala doon. Yung sinisabi Kaya nga Kaya marami akong kilala. Life group lang ng life group, hindi inaalala yung love life. Bakit? Si Lord na daw bahala. Life group lang ng life group. Katuwa naman yung ibang alamang, yung nila life group, yun na pala ang ka-love life. Ay, salay yung. Brother. Mayos ka. Okay. May sasabihin ako sa inyo. Worry is a warning light that we doubt the love of God. Ouch. Worry is a warning light that we doubt the love of God. Pag nagwo-worry pala tayo ng matinding pagwo-worry, yung chronic, siyempre, natural lang naman nag-aalala, tao Pero yung chronic, yung malala, ito pala is warning light
na nagsasabing, hey, may problema. Mukhang nagdududa ka na kung mahal ka talaga ng Diyos. Alala ko sa sasakyan namin may mga warning lights doon sa loob. Pag pumupula na yung temperature, ibig sabihin, overheat. Pagka yung kamay ng mahaba ay galing sa F, ay pumupunta ng bahagya sa E. Ibig sabihin noon, bunutin mo na wallet mo. Bakit, pastor? Ano ibig sabihin nun? Hold up? Hindi. Doon lang ako nakakita ng hindi baril lang itinututok, pero bubunot ka ng wallet. Ang tututok sa iyo, yung pangsali ng gasolina. Boss, magkano? 500. Bunot na wala kang magawa. Okay. Yun pala, yung mga warning signs na yon, ang purpose nun, para mapaalalahanan ka that there's something wrong. Alam niyo ba na yung sobrang pag-aalala ay warning light na ginagamit ni Lord para ipakita sa iyo na, hey, may problema. It looks like you're doubting that God loves you. Hindi. Worry lang. Nagdududo na agad kung mahal ng Diyos. Yes! Halimbawa, LDR. Tapos lagi ka nag-aalala na baka may mga pumupunta sa tindahang mga pa ipis doot, mga pa ganyan-ganyan, at mga pa... At nag-aalala ka, anong mararamdaman ng isa? Ako gay, mahal mo. Oo, ba't nag-aalala ka? Ako baka tumingin sa iba. Di ka siyempre nasasaktan naman yung isa. Oh. The same thing is true to our relationship with the Lord. Every time that we worry, yun para bagang nagdududa ka kung mahal ka talaga ng Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, wag nang masyadong mag-alala. Mahal ka noon. Ni God. Di ba? Ano sabi ng Bible? Psalm 111 verse 5. Basa? God provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. Wow! Alam mong isa pang paraan para masigurado mong di ka magugutom? Ikaw ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos. May pangako. Ang Diyos nagpo-provide ng pagkain sa mga may banal na pagkilala at pagkatakot sa Kanya. Diba? So, nadagdagan na yung alam mo. Para hindi ako magutom, huwag akong tamad. Kasi sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Pag di pinakain, magugutom. Ano pa? Magkaroon ka ng relationship kay Lord. Magkaroon ka ng holy fear kay God. Dahil God provides food for those who fear Him. At ang gusto ko rin makita nyo dyan sa verse na yan, He remembers His covenant forever. Hindi siya nakakalimot. Maaring may nakakalimot, maaring may mga hindi naging grateful. But iba yung si Lord. Si Lord, lagi niyang naaalala lahat, including, most especially, His pangako sa atin. Okay? Ano pa? Di ba ang Bible, paulit-ulit lang ng pagsasabi that the Lord sent His Son, walang iba kundi si Jesus, to die on the cross for you, to pay for your salvation. Kung ang Diyos hindi nangimi na ibigay si Jesus pambayad sa ating kasalanan, yung pagka naman pambayad sa batilik ang hindi niya ibigay. Meron ho akong dalawang anak. Si Rina Esther at si Rina Elise. Parehas ho yung Rina. At nakita ho namin that Rina is a Hebrew name na ang ibig sabihin ay worship. At may isa pa pang meaning na hindi ko agad nakita. Ang isa pa niyang meaning ay ringing cry. Anong ibig sabihin ng ringing cry? Umaalingaw-ngaw na iyak. Kaya ho si Elise, pag umiyak, naku pa Talaga namang ang kanyang ina hindi magkaintindihan. Teka lang, baby, wait lang. Ate, make Elise happy! Kakantahan naman ni ate, with dance pa, talagang effort, E for effort si ate.
effort talaga. Maya-maya, iiyak na naman. Tapos, bubukas na yung pinto ng kwarto, tatawagin na yung mama, Mama! Elise is not happy na! Iiyak na naman yung, ah! No! At sasabihin ko kay ate, let's give Elise na lang to the neighbor. Sasabihin naman ni ate, no! Okay na po, Papa. Happy na. O halimbawa, nagpupo si Elise. Bahong pupo. Bigay na lang sa kapitbahay. Sasabihin naman ni ate, wag! Hugas na lang! Ang saya. Alam nyo, ba't ko yun kinikwento? Kahit si Elise ay napakalakas umiyak, at kahit si Elise ay amoy pupo pag may pupo, hindi ko yun ibibigay sa kahit sino. Ayoko na magsalita. Basta, hindi ako papayag. Kahit pa sabihin, Pastor, dalawa naman. Akin na ang isa. Ano yan, tuta? O kaya naman Pastor, ay maganda pa naman ang nalabas. Di gumawa pa kayo. Ang ibig sabihin, pag di na maganda nalabas, di tigil na. Kabait. Di hihingin ko na ang isa. Ano yung kuteng? Hindi ako papayag. Hindi ko yan ibibigay. Kahit pa sabihin halimbawa nung isang, alam mo, Pastor, hindi kasi kami magkaanak pang mag-asawa. Yung wife ko kasi, matter of life and death na pag di daw ako nakapagdala ng baby sa kanya. Ay kahit pa, sa isip-isip ko, magsawa kayo. Grabe ka naman, Pastor, sobra ka naman. Di ikaw. Si Carlo. Ikaw, bigay mong iyo. Hindi rin naman napayag. Sister Glads. Bigay mo na yung isa. Kahit pa nga daw yung pamangkin niya, hindi niya ibibigay. Anong punto ko rito? Hindi madali ang ginawa ng Diyos. Pambayad ng utang ng may utang, ang ibabayad ay anak niya. Sino papayag dito? Kahit pa si Elise ay mag-iiyak at amoy hindi ko ibabayad, hindi ko ibibigay sa utang ng may utang. Hello? So kung ang ama ibinigay ang anak pambayad sa utang ng may utang, yan ganamang utang mo pang hindi niyan bayaran ni Lord. Hello? Yan pag ganamang batilik na yan ang hindi mag-provide si Lord. Yan ganamang para sa tubig na yan, ang parakaunti naman tubig, kung na may minsan maligo, hindi ka na may katipid mo. Ganaman ang kuproblemahin mo pa. Alam nyo ka napakabuti ng Lord, pagkain, walang nagugutom. Sino rito yung kahit kasagsagan ng pandemic ay busog, lalo pa yatang tumaba? Sorry. Beep, beep. Bumusina na. Di ba? May papakita ko sa inyo. If God loves you enough to send His own Son to die on a cross on the hills, surely He loves you enough to take care of your bills. Di ba? Tama. Ano ba yung hills, Pastor? Di ba yung Golgotha? Yun daw iburol. Doon ipinako si Jesus doon nakalagay yung mga cross sa Golgotha. Parang mga hills yung mataas na lugar. Again, let me read it to you. If God loves you enough to send His own Son to die on a cross on the hills, surely He loves you enough to take care of your bills. Sino naniniwala dyan? And if you believe in that, bigyan mo ng the best na palakpak si Jesus. Alam mo, hindi pira ang pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao ay yung ang lahat ng nagkasala ay pupunta sa impyerno. Anin mong pira. Kung may dala kang pira, madadala mo kang pira mo, mababayad mo kay Satanas yan. Ayoko dito. Ikaw nang bahala diyan. Gawa mo ng paraan. Hello? So, hindi pera ang pinakamalaking problema ng tao. Ano ang pinakamalaking problema ng tao? Kasalanan. Na lahat na nagkasala pupunta sa impyerno. Ba't ko ito sinasabi? Ginawa na yan ang paraan ni Lord. Nag-provide si Lord ng something
Hindi lang something talagang everything pala. Si Lord yun si Jesus. Nag-provide si Lord para dyan sa pinakamalaking problema. So, ibig sabihin, kung ang sin, ang pinakamalaking problema, which is nagawa ng paraan ni Lord, lahat ng problema ay minor na lang. Kung ang sin, ang pinakamalaking problema, ginawa na ng paraan ni Lord, ibig sabihin, lahat ng problema, including your financial problems, kung meron man, and I pray wala na, in Jesus' name, ay minor problem na lang. Hello? Sabi ko, minor problem yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukhang namumroblema sa pera, sabihin mo, minor problem lang yan. Aba, tinignan nga. Minor problem lang yan. Kasi mayroong biggest problem, nagawa na ng paraan ni Lord. Ano pang gusto makita nyo? Kung nagawa na ng paraan ni Lord, ang biggest problem, chicken feeds na lang yung minor problems. And that includes your finances. Sinong nababless doon? Parang hindi kayo naniniwala. Ay sabi ko, sinong nababless doon? Woo! Sige, palakpakan mo ng tabi si Jesus. Ang tanong ngayon, naniniwala ka ba talaga na God will provide for you? Willing ka ba talagang iasa kay Lord ang lahat? O talagang pagkakatapos mo mag-pray, may kaunti pa rin pag-aalalat, ay, paano nga kung walang dumating? Paano nga kung walang maibayad sa naggagawa sa amin? Paano nga kung wala na akong pambili ng simento? Paano nga kung wala akong pambayad sa magkakabit ng tiles? Paano nga kung ako'y wala ng pambayad sa upa? Paano nga kung... Ay, nag-pray na tapos gayon pa. Sana'y dinamay mo na sa prayer mo nang wala nang sana. Sino dito naniniwala that the Lord will provide? Alam mo ba, nakasama sa paniniwala o pananampalatayang God will provide, ay yung you are willing and it is your delight to worship God with your finances. Alam mo ba na when you give your tithes, it is your way of saying, Lord, I believe that you will provide. Pastor, ano naman po pag hindi nagbibigay ng dapat ibigay kay Lord? Di yun na nagsasabing, hindi ako naniniwala, Lord, na you will provide. Kaya nga hindi ko maibigay, baka hindi nga naman mag-provide, baka wala ako'y magkulang. Hello? Ano pa? When you say that you believe that God will provide, hindi ka kukompormiso sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos para lang kumita. Kasi alam mo na God will provide. Parang tumahimik kayo dun Baka naman may inaalagaan pang numero diyan. Sasabi ko sa inyo, sa halip na numero ang alagaan nyo, biik ang alagaan nyo, pagka 3 buwan, ay pera. Pastor, wala ko kaming malaking space. Di manok. Wala na nga 45 days ngayon, 38 na nga lang ata. Pastor, saan nyo naman kinuha yung 38? Ewan ko, baka kagaya ng baril yan, 45, 38. Baka sunod yan, 22. Ano kung sinasabi ko? Okay. Are you willing to trust Jesus completely with every area of your life? Pag sinabi mo kasing God will provide, sinasabi mo na, Lord, I trust you. Not only sa aking finances, pero sa lahat. Kasi, sinasabi ko sa inyo, church, kung talagang seryoso ka na ikaw ay magkaroon ng freedom sa financial worries, kailangan mo talaga totally tanggapin na it is not you who will provide, pero si Lord. Kailangan yun. Hanggat hindi ka dumarating sa level na yon, lagi ka mag-aalala about your finances. Lagi. Pastor, wag niyo naman akong deklarahan ng ganyan. Hindi ko dinideklara. Yun talaga nangyayari. Ano po, Pastor, ang gagawin ko? Tanggapin mo nga. Tanggapin mo ang pangako. Pero syempre, hindi mo lang basta tatanggapin. Kailangan, meron ka rin ginagawa. Ang sabi nga ng Diyos, unahin mo ang aking kaharian at mamuhay ka ng may katwiran at idadagdag ko ang lahat ng iyong pangangailangan. So, there is a premise before the promise.
Okay? Kaya ang maganda, let's do the premise and the Lord will do His promise. Okay? May sinabing pinagagawa, unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at umuhay ng may katwiran. Si Lord naman, pag nakita niyang ginagawa mo ngayon, gagawin naman niya yung pangako niya sa iyo. Amen? So, nasa atin pa rin yun. It's a choice. Maging faithful tayo sa mga pinagagawa ng Diyos sa atin, sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alam niyo, nakakatuwa, usapang mga bata ulit tayo, ha? Yang mga bata, hindi naman yan nag-iisip kung papaano yung mga pangangailangan sa bahay, di ba? Napansin ko kasi si Queen, pag nakahingi ng yogurt, confident na may yogurt sa rep. Papa, I want yogurt. Buko nata and melonata. Sa isip ko naman, melonata? Meron, paga. Ano nata? Okay. Pero very confident sila na meron. At kahit tayo, ng mga bata tayo, pag humihingi tayo sa magulang natin, nagtanong ka ba kung meron? Di ba? Wala nang tanong-tanong, confident ka. Yung pagising mo sa umaga, confident ka na may lalabas na toothpaste dun sa lalagyan. Confident ka na pag pindot mo dun sa switch ng ilaw, mabubuhay yon at hindi ka nag-iisip kung baka naputulan na kayo. Yung iba nga, hindi na bata, pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Confident. Ano? Confident bumuhay ng gripot, alam na may lalabas na tubig. Hindi nag-iisip, baka naputulan. No? Hello? Bakit? Ganon ang anak. Ganon ang anak. Hindi nag-iisip. Hala, kahit ano yun. Walang isip-isip. I-charge yung cellphone, confident na may kuryenteng lalabas. At hindi nag-iisip kung nakapagbayad na kuryente. Bakit? Ganyan ang anak. Kasi ako, naranasan ko maging anak, ganun ako nung ako'y anak. Ngayon, iba ako mag-isip, magulang na ako eh. Hindi ba? Pero again, sabi ko nga sa inyo, kailangan, kahit magulang ka na, alalahanin mo, ikaw ay anak at ni tatay ka sa langit. Okay? Alam nyo ba that many people act like spiritual orphans? Maraming tao ngayon, they are acting as if sila'y spiritual orphans. Ano ba ibig sabihin, pastor, ng spiritual orphans? Di sila aware na may tatay sila sa langit. Di sila aware. Ngayon nga, pwede ba tanungin mo yung katabi mo? Kung nasa bahay ka, tanungin mo yung katabi mo. At kung wala kang katabi, huwag kang magtatanong ng katabi at wala nga. Tanungin mo sarili mo. Ano yung tatanong, pastor? Ikaw ba ay aware na may tatay ka sa langit? Ngayon po, naalala ko uli. Pero isang linggo ko na pong nakalimutan. Naalala ko po uli ngayon. Higpit mo naman. Okay. Basahin naman natin ngayon yung Matthew chapter 6:32 to 33 naman sa The Living Bible Version. Basa? Nariyan na? Nariyan na ga? Wala pa? Babasahin ko sa inyo. Your heavenly Father already knows perfectly well that you need food and clothes, and He will give them to you if you give Him first place in your life and live as He wants you to. Ganda. Alam na daw ng ama mo sa langit perfectly kung anong kailangan mo. Everybody say perfectly. Walang sablay yan. Kaya kung sakaling pag dulog mo sa lamesa, yan ang ulam, alam ni Lord na yan ang maganda sa'yo sa meal na yon. Huwag ka na maghanap ng iba. Pastor, gusto ko nga po pritong manok, ba't gahubulang lang ang narinig sa lamesa? Alam ni Lord na yan ang maganda sa'yo for that meal. Huwag ka maghanap ng fried chicken. Hello? Sa tingin mo, sa lahat-lahat, sino ang nakakaalam ng pinakamakakabuti sa atin? Si God. And He perfectly provides our needs. Okay? May babasahin ako sa inyo. Nothing in all creation
worries except human beings. Alam niyo ba ang isa sa nagpapaiba sa atin, bukod sa tayo'y merong bait, may isip, sa lahat ng creation ay ito. Tayo ay nagwo-worry. Saka nakakita ng asong nagwo-worry. Saka nakakita ng pusang nagwo-worry. Nyaw, wala pang tinik. Nyaw, husay. Sabi ng isang, nyaw, bakit? Ang ulam ng aking amo ay tulong. Anong problema? Walang tinik. Husay. Hihimudin ko lang ang pinampais na dahon. Himod lang, tapos kanin, ulam na. Nakakita kayo ng pusang nag-uusap at nag-aalala sa buhay? O nakakita kayo ng mga guyam na nagmamarcha at habang nagmamarcha ay nagkikwentuhan at inaalala nila ang kanilang susunod na kakainin? Masaan ka? Abay, sumunod ka na lang. Ay, ano bang pupuntahan natin? May pagkain ka gang nakita. Basta kayo sumunod. Ay, paano nga yun? Ay, baka naman tayo lakad lang ng lakad, mamay ma-sprayan tayo ng butiki dyan o bulilay. Tapos wala ka naman pupuntahan. Basta kayo sumunod. Ay, paano nga yan? Ay, doon na sa ibang linya. Dami mong tanaw. Nakakita na ka ng gayon langgam? Wala, yan eh. Marcha lang na marcha. Maya-maya, ginuguyam na ang inyong tinapay. Katulad kahapon, pag uwi ka, ginuguyam ng mga biskwit ng mga bata, pag sa babait ng mga guyam na iyaw na... Ako'y nag-aalala kung paano sila aalisin sa biskwit. Sila hindi nag-aalala, basta kami kakain. Alam niyo yun? Isa sa kaibahan natin sa lahat ng nilikha, tayo'y may isip. At alam natin, unawa natin that the Lord will provide, pero ang isa rin nagpapaiba sa atin sa lahat ng nilikha, tayo'y nag-aalala, sila'y hindi. Sa lahat ng nilikha, sino galangan nag-aalala nung nagkaroon ng COVID? Tao lang naman. Pastor, hindi naman nagkaka-COVID ang hayop. Sino sabi sa iyo? Meron akong mga nabasa na yung isang tiger sa zoo. Positive sa COVID. Yung aso. Marami. Marami pa nga nagsasabing yung sa China daw, marami yung mga paniki daw may dalang COVID. Pero, nakabalita ka kayong nag-aalala yung mga yan. Hindi, tao lang. Nothing in all creation worries except human beings. Everything else trusts the Creator to care for their needs. Kakahiya yun. Nakakahiya yun. Alin, Pastor? Tayo nag-aalala samantalang yung iba hindi. Alam mo ba na yung pag-worry ay form of atheism? Pastor, palala ka na ng palala. Kanina yung worry lang yan, warning sign na ako'y nagdadoubt sa love ni Lord. Ngayon, atheism na. Ibig sabihin, pag nag-aalala ako, atheist ako? Agad! Higpit mo naman. Oo nga. Pag nag-aalala ka kasi, sinasabi mo, walang Diyos. Pastor, parang big words na lalo yan, matindi na yan. Yung isang narinig na gayon na hindi ko natakaya. Ito ang sinasabi ni Pastor. Nag-alala lang ako, sinabi ko na agad, walang Diyos. Pag nag-aalala ka sa iyong mga pinanse, sa iyong needs, sa pagpuprovide, pag nag-aalala ka, sinasabi mo, walang Diyos na magpuprovide. Walang Diyos. It's all about me. Kailangan kong kumayod. Kailangan ko yung i-push, girl. Bakit? Kasi walang Diyos na magpuprovide. Ako lang. Ganyan pala, Pastor, ang sinasabi ko pag nagwo-worry ako. Yes. Yung pagbuklat mo ng wallet, hallelujah. Ang laman na lang ng wallet ko ay resibo at paktura. Alam niyo yung paktura? Yung mga batang 90s di na alam yung paktura. Yung paktura, yung listahan ng mga pinamili sa palengke. Hindi kayo namamalengke. Lagi kayo naka-hyper. We've got it all for you. Sa palengke rin, meron sila. Mas mura pa. Makakatawad ka pa. Sa hyper, walang tawad. Sino nakatawad sa hyper? Magkano yung tilapia niya? 220? Alam mo na 220, 150 lang sa palengke. Baka naman pwede sa 200 yan. Nasa manager niya. Sino tumawad sa hyper?
Ako, seriously, nag-attempt ako. Baka sakali. As it naman, di ba? Okay? Yun. Kaya, church, yung laging mag-alala patungkol sa, okay, kahambagan ng buwan na rin, hanggang dulo na rin. Tingnan naman natin yung Psalm 111 verse 5 ng The Living Bible. God gives food to those who trust Him. He never forgets His promises. Tiwala lang kay Lord. Yang mga nagtitiwala sa Diyos, ang Lord nagpo-provide for them. Kanina, para hindi ka magutom, huwag kang tamad. Tapos, para hindi ka magutom, magkaroon ka ng holy fear kay God. Ngayon naman, magtiwala ka lang kay Lord, di ka magugutom. Sabi ko, magtiwala ka lang kay Lord, di ka magugutom. Ang hirap, hindi seryoso, ang hirap lunukin, ano? Totoo ba, pastor, yan? Magtiwala lang ako kay Lord, di ako magugutom. Nagtitiwala naman ako kay Lord, pero ba't parang gutom pa ako? Baka madami ka lang talagang kumain. Pastor, grabe ka naman. Di man ako madaming kumain. Matagal lang ako mabusog. Pag nagkakaroon ka na raw ng takot sa finances mo, ibig sabihin no, nakakalimutan mo kung sino ang Diyos at kung ano ang mga pangako niya. Kaya sa tuwing natatakot ka na about your finances, alalahanin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo at alalahanin mo ang mga pangako niya. Amen? Everybody say, my God shall supply. Isa pa, yung iba na ngayon ng pagkasalabi mo katulad, kumpara kanina, my God shall supply. Talagang mukhang malalaki ng pangangailangan ng mga narinig. Talagang ibang umimik, my God shall supply. May gigil pa eh. Number 2, my God shall supply all your needs according to the riches of His glory. Yan. Everybody say, my God shall supply all your needs. Everybody say, all your needs. Isa pa, all your needs. Ang isusupply ng Diyos ay yung kailangan mo. Pastor, bakit may mga hinihingi ako, di niya binibigay? Baka di mo kailangan. Pastor, kailangan ko naman talaga nung luxury car. Saka kailangan ko talaga, pastor, ng mansyon. Saka kailangan ko talaga ng yung bagong skin. May papakita ko sa inyo. God doesn't promise to meet all your greeds. God promised He shall supply all our needs, not our greeds. Hindi siya nangako na bibigyan kanya ng magandang kotse, mansyon. Hindi genie in a bottle si Lord. Pero bibigay niya needs mo. Hindi natin ito naunawaan minsan, kaya hindi natin ito pinagpe-pray. Sabi po sa Psalm 84:11, the Lord will withhold no good thing from those who do what is right. Gusto ko makita niyo doon, bigyan ng diin doon ay no good thing. Ang Diyos ay hindi ipagdaramot ang anumang mabubuting bagay sa lahat ng gumagawa ng mabuti, sa lahat ng namumuhay ng tama. Ito napansin ko, mga magulang, gusto nating ibigay yung the best, yung makakabuti sa ating mga anak. Ako po, ma-share ko lang, ako po'y nagtsatsaga talaga na magluto tuwing umaga ng lahat ay mga gulay. Yan, kung anong available na, kung may malunggay o kung may talbos ng kamote. Basta I make sure na ang aking mga anak, ang kinakain ay may gulay. Tapos meron yan either chicken or fish, egg, yan. At ang mga anak ko po ay hindi kumakain ng mga hotdog. Sa bandariya, tuturuan din naman nang hindi naman, yan? Ay, kawa-awa rin naman ng bata pag walang kamuhang-muhang. Pero hindi para yung laging iyo na lang ng iyon. I have nothing against doon sa mga magulang na yun ang ibinibigay sa anak. Yan na may depende sa magulang. Kung yan ang gusto ninyong ibigay eh. Ang akin lang punto ito. Alam ko kung ano makakabuti sa anak ko, kaya yun ang binibigay ko. At di ko yan bibigyan ng scorpion. Ayan anak, piniritong scorpion. Malutong yan. Banatan mo pati pincers.
Pag mo nakakagatin yung dulo ng buntot ha, may lason yan. Hindi ko yung bibigyan ng alupihan. Aray anak, in-steam ko lang ng bahagya. Blanch lang yan, malutong pa yan. Hello? Hindi ko yung bibigyan ng mga poisonous na toad o palaka at sasabihin ko, anak, ayan, okay, banat, masarap yan. Tingnan natin kung hanggang ilang minuto kang tatagal. Walang magulang na ganun. Ano? Ang gusto kong ibigay sa kanila ay kung ano yung makakabuti sa kanila, spiritually, physically, emotionally. I wouldn't withhold any good thing from them. Kung ako, na ang sabi sa Bible ay masamang ama. Diba? Sabi ng Bible, kayong mga masasamang ama. Lahat pala ng ama rito sa lupa ay masama. Pastor, grabe ka na may kabuti ng tatay ko. Ako, mabuti akong ama. Oo nga, ang ibig sabihin nun, kumpara sa ama sa langit, di lahat nga'y masama. Pag ang pagkukumparahan yung ama sa langit. Sabi, lahat ng mga ama dito sa lupa ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak. How much more yung tatay mo sa langit? Ganaman, alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. So always remember that the Lord will supply all your needs. Needs. Okay? Pastor, paano yung mga wants? Paano naman yung mga wants? Ito naman yan. Saan yun? Ay, mamaya pa pala yun. Okay. Pero, pahapyawan ko na rin, bago natin daanan mamaya. Kahit yung wants, God will provide. Pastor, needs lang nakalagay, basta makakabuti sa'yo. Ang verse nga na isang binabasa ko sa inyo kanina, yung 84:11, hindi niya ipagdadamot lahat ng makakabuti sa'yo. Kahit pa yay once. Okay. Question. Saan mo hinuhugot ang security mo sa buhay? Saan mo hinuhugot? Kinukuha mo ba yan sa bank account mo? Secured ako kasi maraming laman ng bank account ko. Kinukuha mo ba yan sa iyong trabaho? Ay, secured ako kasi ang trabaho ko stable. O, saan mo kinukuha? Sa investments? Ay, marami akong investments. Matitibay ang investments ko. Alam mo ba, that putting your trust in your bank account, sa trabaho mo, sa investment mo, ay is a recipe for heartache. Pati pala heartache may recipe. Yes! Ilagay mo ang iyong security, pagtitiwala sa mga bagay at hindi sa Diyos. Bakit? Kasi lahat yan, pwedeng mawala. Pera sa bangko, nauubos yan. Pastor, paano namang mauubos? Mauubos yan. Maniwala ka sa akin. Sabi nung isa, ubos na nga. Ay, iba-iba. Ako na may maintaining pa. Huwag mong babawasan maintaining mo, mauutay na rin ang bangko yan. Mauubos din. Ako'y may trabaho. Aba, yan trabaho? Mabuti nga kung ikaw ay wala ng tanggalan diyan. Pastor, matagal na ho ako sa trabaho ito. Ayun na nga. Dadating ang time na may dadating sa kumpanya nyo na mas bata sa'yo, mas magaling, mas high-tech. At ikaw, saan ka na ilalagay? Doon ka na sa budiga. Doon ipunan ng mga matatandang gamit. Pati empleyadong matanda doon na nilalagay. Dadating ang time. Bakit? Kung ikaw ay empleyado at the same time negosyante, di ba? Kung na may patuloy pa rin mag-i-invest sa isang bagay na alam mo namang mas productive na itong bago. Hello? Yun ang katotohanan. Kaya hindi mo pwedeng asahan ng trabaho. Investment? Nako. Mawawala lahat yan. You have to put your trust and security in something that cannot be taken from you. Kailangan doon mo ilagay ang tiwala mo at kunin ang security mo doon sa isang bagay na hindi mawawala sa iyo. At ano yun? Ano yung hindi mawawala sa iyo? Si God. Siya lang. Siya lang ang hindi mawawala. Kaya kung gusto mo raw na ikaw ay talagang mabless, di ka na nag-aalala about your needs, you have to depend on God's wealth and not your wealth.
Huwag kang dumepende sa kayamanang meron ka, dumepende ka sa kayamanan ni Lord. Di ba? Kaya nga ang sabi doon sa verse My God shall supply all your needs according to His riches. Ang Diyos, hindi ka pinagpapala according to your riches, but according to His riches. Bakit ganun ang verse? Kasi gusto lang ipaalala ng Diyos sa atin, hey, huwag mong ilagak ang pagtitiwala mo sa kung anong meron ka. Ilagak mo ang pagtitiwala mo sa kung anong meron ng Diyos. Ariyan pa kaya? And He cares about your finances. May pakialam ang Diyos sa'yo. Okay? Basahin nga uli natin, Philippians chapter 4, verse 19. ESV naman. Basa. My God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya please lang, wag mong kunin ang security mo sa iyong job. Wag mong kunin ang iyong security sa kung anong meron ka. Alam mo, madami rito yung job doon nakatiwala. Mahal na mahal ang trabaho. Bakit? Mahirap nang mawalan ng trabaho. Lalo na sa panahong ito. Yung trabaho ko talaga pinakamahalaga ngayon sa akin. Di mo man sabihin, your actions speak louder than words. Trabaho talaga yan. Hindi ho, priority kong pamilya ko. Hindi mo nga kinakausap, puro ka trabaho. Kaya ko po ito ginagawa ay para sa kanila. Ginagawa mo ba talaga yan para sa kanila o para sa iyo? Para hindi ka mapintasan kung di ka makapag-provide. At tumahimik ang JA1 San Jose. Alam nyo, kailangan dumating na tayo sa punto na kahit hindi ako makapag-provide, kung talagang after I did my best ay wala. Kasi the Lord will provide. Pastor, pwede kayo? You did your best naman na kung wala pa rin talaga di ibig sabihin ni si Lord na yan, pag out of control mo, church, kay Lord yun. Nakinig kayo. Pag out of your control, kay Lord yun. Pag out of control mo na, pinilit mo pa, inaagawan mo na ng role si Lord sa buhay mo. Maayos ka. Kaya nga out of your control hindi na para sa iyo yan. Para sa Diyos na yan. Okay? Sabi po, your job is a channel, but God is the source of your supply. Ang trabaho po, ginagamit lang ng Diyos para tayo i-bless. But not exactly ang trabaho ang nagsusupply. Channel lang yan. Ano sabi ko? Channel lang. Parang hose. Alam niyo yung hose? Garden hose. Yung hose ba talaga? Sa hose ba talaga galing ang tubig? Uy, bumili ako ng hose. Anin mo? Para pag nagdidilig ako. Siya nga, paano ka magdidilig? Ganyan. Ba't wala nga nadat ng labas na tubig? May hose naman ako, ba't walang tubig? Ano nangyari? Bakit may hose naman ako, ba't walang tubig? Kasi nga, hindi talaga sa hose galing ang tubig. Channel lang siya. Ikabit mo sa gripo. Buhayin mo, magkakatubig ang hose. Kaya sa lahat ng bibili ng hose at nakita mong walang tubig na lumalabas, huwag ka magpapanik, ha? Pastor, ano ga naman yung ginagawa mo sa amin? Para naman nyo kaming ginagawang... Alam nyo, na-example ko lang yon. Pero marami, nagpapanik kapag walang trabaho. Wala na akong trabaho. Wala na akong trabaho. Wala na akong pambili. Wala na, hindi na makakapag-provide sa pamilya. Tinatawanan nyo yung host. Madalas naman, ganun tayo. Yung trabaho mo, host lang yan. Hindi sa host nalabas ang tubig. Hindi sa trabaho nalabas ang supplication mo. Si Lord ang nagsusupply. Minsan naman, pag buhay mo ng gripo, tataka ka, wala rin nalabas na tubig. At sasabihin mo, saan na kaya napunta ang buong tubig, ang mga tubig sa buong mundo? Yung kung kailan may sabon ng mata mo at nasilam ka,
Sabay pagbuhay mo ng gripo, nasa na naman ng tubig sa buong mundo, ba't nawala na? At isa na lang ang choice mo. Isang lugar kung saan di nawawala ang tubig sa CR. Sa drum, may ipong tubig, kayo naman sari-sari naman naiisip nyo eh. At pagbuklat mo ng drum, naku, ginamit pala ng asawa mong kumaligo ay isang drum na tubig ang ginagamit. Ay. At napaisip ka, na wala na ata ang tubig sa buong mundo. Exag, di ba? Pero, alam nyo, hindi naman talaga nawala yung tubig sa buong mundo pag walang nalabas na tubig sa gripo. Ibig sabihin lang, hindi ang problema is sa source. Ang problema is the channel. Maaaring merong something wrong sa pipeline. Kaya walang tubig. Diba? Pero not necessary, wala ng tubig ang buong mundo, kaya wala nang nalabas sa gripo mo. Nagigets ka? Ano ibig sabihin ng pastor? Ano ba pinag-aaralan natin? Piping? Pagkakabit ng tubo? Tubero? Hindi po. Minsan, trabaho ko naman ng trabaho, pero parang walang nangyayari. At sasabihin mo, ano ba yun? Binuhay ko naman ng gripo eh. Nasa mga tubig? Naubos na ata ang tubig sa mundo. Nagtatrabaho naman ako eh. Bakit wala pa rin ako nagiging income? Ano nangyari? Naubos na ata ang pera sa buong mundo. Hello? Baka naman ang problema, kasi yung source, si Lord, He will bless you according to His riches. Gaano ba kayaman si Lord? Name it. Gaano kayaman si Lord? Ang sabi sa Bible, silver and gold are mine. Lahat ng kayamanan ay sa Diyos. Lahat ay sa Diyos. Okay? Gaano kayaman si Lord? Super. Okay? So, hindi question kay Lord yung pagpo-provide. Marami si Lord. Abundant. Hindi lang basta plenty. Abundant. O, bakit wala pa rin? Nagtatrabaho naman ako, gumagawa naman ako, ba't wala pa rin? Baka may problema yung host. Baka may problema yung channel. Baka may bara. Pastor, may bara? Trabaho, may bara? Hindi. Yung supply ng pagpapala, baka may bara. Baka ang lakas mong kumita, pero ba't na ganun, pastor? Ang lakas ko kumita, pero wala kaming naiipon. Baka may bara. Baka barado yung tubo. Baka hindi nakakapag-tights. O baka naman hindi nagiging faithful sa kung ano yung meron. May bara. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, baka may bara. Kasi yung source walang problema. Abundant eh. Pero bakit ang ganit? Baka may hindi ka pa ginagawang ipinagagawa ng Lord sa'yo. Baka may bara. Sabi mo nga dyan sa kabila naman, baka may bara. Pastor, ginagawa ko naman lahat ng kalooban ng Diyos. No question about it. Ginagawa ko ang will ni Lord. Kahit nga gipit, I keep on giving what is due unto God. Walang bara. Pero bakit ang ganit? Kamag-alala. Kung halimbawa man at barado, baka naman talagang ang problema na ay yung tubo. Pag ang problema na ay linya, di ka kasi magpalinya ka ng bago. Ano ibig sabihin, pastor? Pag may pintuang nagsara, kayang-kaya ng Diyos magbukas uli ng another pintuan para pagpalain ka. Kung nagbara, hindi magpapalinya uli si Lord ng bago, mas malaki ang tubo. Yung nagbara sa'yo, di medya. Di medya. Pag ang Lord nagbukas ng bagong tubo sa iyo, nagpalinya, di dos. At pag ikaw ay talaga namang you live according to God's will, di mga di 4, di 5. Irrigation. Sino rito yung pinakabit mo sa panyo, di 4? May lunod. Okay? Pastor, pag po may nagsarang pinto, kayang buksan ng Diyos ng panibago? Yes. Pag nagsara huli yung mga pinto, ay di kahit sa bintana. Ay pag nagsara rin ho ang bintana, miski sa bubong. Hindi kay Jesus nga nagpabutas ng bubong para may daan yung gusto magpagamot. Ay pag nagsara din ho ang bintana, wag niyo kakalimutan, nung nag-resurrect si Jesus, nalampas sa pader.
Ano ibig sabihin? Hindi po nauubusan ng paraan ang Diyos. Kaya kang pagpalain ni Lord, miski pa magsara lahat. Nalampas nga sa pader si Jesus. Blessing pag naman na hindi mapalampas sa pader. Pero huwag kayong papagawa ng bahay na walang pinto at walang bintana. Baka sabihin nyo naman, nalampas nga si Jesus, si pader. Si Jesus yun. Ikaw hindi. Okay? Siya, ayos na yan. Bakit pa? Gusto ni Lord na manampalataya kang He will supply according to His riches in glory. Pag merong senaryo na may nagbigay at may binigyan, sinong hinahangaan mo? Yung nagbigay. Tama? Pag doon sa may senaryo na may nagregalo at may naregaluhan, sino ang pinapalakpakan? Yung nagregalo. Halimbawa, may politiko pumunta sa isang lugar at namigay ng namigay doon. Sino ang nakilala at sumikat? Yung mga binigyan? Trending sa balita, nauna sa pila, binigyan ng sangsakong bigas. Ate, anong nangyari? Bakit ikaw yung nauna sa pila? Meron ba gano'n? Wala, ang ini-interview yung namimigay. Si Angel, ay, naku, alam mo, Angel, napaka, ano mo talaga mabait ka, ikaw ay nagbibigay. Meron ba rito, uy, napakabait niyan, unang nabigyan. Wala, ganun. Ang laging nagtetrend ay kung sino yung nagbigay. Hello? Hello? That is why God wants to supply all your needs according to His riches and glory. Bakit? Kasi kung sinong nagbibigay, siyang napaparangalan. Eh sige, ako po pastor ang nag-provide para sa pamilya ko. Sinong naparangalan? Trabaho ko po ang nag-provide. Business ko po, investments ko po, bank accounts. O, sino naparangalan? Si BDO, si BPI, si Landbank. Diba? We find ways. May naalala pa akong isang bara. Overspending, unwise spending. Barado rin yan. Kaya minsan hindi ka makaipon, hindi ka mabless. Kaya anong dapat gawin? Pray before you pay. Tanda pray before you pay. Yung iba kasi, pay and pay and pay at kapag ubus na, pray. Sala ineng, sala utoy. Okay? Maluluwalhati ang Diyos kapag siya ang nagpo-provide. Amen? Palakpakan nga natin si Jesus. Last na. Number 3 na. My God shall supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Gusto ko makita niyo dito is yung in Christ Jesus. Magta-take effect ang pangako if you are in Christ. Mararanasan mo that the Lord will supply all your needs according to His riches, according to His glory, if you are in Christ. Kaya nga, babalik ka sa Matthew 6:33, unahin mo ay si Lord. Dahil if you are in the Lord, then He will supply all your needs. Yun yun. Hindi ka po pwedeng, ako naman hindi na mag-aalala sa buhay dahil the Lord will supply. Oo nga. Sino ka Lord? Ang tinatawag mo? May relationship pa ba talaga kay Jesus? Kaya nga at the end of the day, it's not the income that matters. It's your relationship with the Lord. Kasi yun talaga na ang magpapaiba sa iyo. Mag-stand out ka, mag-iiba ka sa karamihan if you belong to Christ. Ano mapapansin mga Kristiyano? Kung kailan kasagsagan ng pandemic at sinasabi ng mga tao ay taghirap, lalong napapagpala ang mga anak ng Diyos. Bakit? We are in Christ. Yun ang nagpapaiba sa'yo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, you are in Christ. We are in Christ. Kaya nga, if we are in Christ, then He will supply all your needs. Okay?
As you depend on God as your source for everything, may 4 na bagay na kailangan mong maalala. Una, ang lahat ay regalo lamang ng Diyos. Tandaan mo yan. Regalo lang lahat yan ng Diyos. Wala kang iyo talaga. Wala kang pinagtrabahuhan talaga sa totoo lang. Lahat ay biyaya ng Diyos, lahat ay regalo. Kaya kahit paanong gawin mo, kung ayaw ibigay ng Diyos, hindi mo makakamtan yon. Ano sabi ng Bible dyan? James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above. Hindi ko lang ayaw ko lang yung above, from above yung gift. Diba? Give. That's why the Lord's Prayer in this third praise starts with the word give. Ano ba yung Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano yung susunod? Give us this day our daily bread. Bakit give? Give us. Give. Because it is a gift. You can't earn it. Ibibigay talaga sa'yo. Diba? Pwede naman sabihin, pay us, O Lord, our daily bread. Parang araw na sweldo. Pay us. Oh, let us receive because of what we did, our daily bread. Diba? Pero hindi give. Bakit give? Kasi you can't earn it. Ibibigay lang yan ng Diyos sa'yo. So again, remember, ang lahat ay binigay lang ng Diyos. Pangalawa, wala kang kakailanganing hindi kayang i-provide ng Diyos. Ang sabi ko, wala kang kakailanganing hindi kayang i-provide ng Diyos. Alam mo bang hindi mo pa alam kung kakailanganin mo, alam na ng Diyos na kakailanganin mo yun, naka-ready na yun. Sino rito yung kaya mong i-anticipate ko mo talagang specific, one by one, nakakailanganin mo from this year up to 10 years pa? Kaya mo? Kaya mo? Isa-isahin sa akin? Ilang sabon magagamit mo? Ilang pack na Ariel lang gagamitin mo sa paglalaba? Ilang t-shirt pa ang masisira sa'yo? Luluwag o sisikip? Ilan pa? Diba? Ilang sakong bigas pa kakainin mo kaya in 10 years time? O, kala ko din matatalino tayo. Kala ko din tayo ang pinakaangat sa lahat ng nilikha. Ba't hindi natin makwenta yan? Ay, kahit pikin mathematician. Gusto ko accurate ha, hindi sasablay, hindi lalabis kahit isang butil na bigas. Sinasabihin ako sa inyo. Hindi mo pa alam kung anong kakailanganin mo in 10 years time. Pero yan, alam na ni Lord and actually, naka-ready na i-provide na niya. Pagdating ng panahong yon, tatanggapin mo na lang. Kaya alam ninyo, tuwing nag-aalala tayo sa buhay, ang Diyos siguro natatawa at papakamot na lang sa ulo. Ano kang anak ko? Ano bang alam mo? Diba? Parang anak ko, ano bang alam mo? Wala kang alam. Magtiwala ka na lang. We're always acting as if we know everything. As if we can anticipate everything. Hello? Kung tayo talaga'y ganyan, hindi na dapat na-anticipate niyang COVID-19 na yan. Bakit hindi? High-tech na ha? Pero hindi pa rin na-anticipate. Because, who knows tomorrow? Kaya nga sabi ni Jesus, hey, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Because, who knows tomorrow? No one. Hindi mo pwedeng ipagyabang ang bukas, sabi rin ng Bible. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. So why worry for tomorrow? Let tomorrow worry for itself. Bahala ka bukas. Hindi ko rin naman alam kung ano mangyayari. Bahala ka na. Ang iisipin ko yung ngayon, kaya sabi ni Jesus, sapat na ang kasamaan sa araw na ito. Ibig sabihin, sapat na kung ano yung mararanasan mo ngayong araw na ito. Yan lang ang paghandaan mo. Biyaya ko, sapat na dyan sa araw na yan. Yung pambukas, leave it to tomorrow. Okay? Ano pa? Pangatlo, God wants to give you everything you need. Ayan na, yung Matthew 7:11. Basahin ko sa inyo ha, Matthew 7:11.
If you know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Kaya mabubuting tatay daw, marunong magbigay ng mabubuting bagay, how much more yung mabubuting tatay sa langit. God wants to meet your need. Ano pa? Pangapat, He's waiting on you. Iniintay ka lang ng Diyos humingi. Alam mo ba, kung mayroon kang mga bagay na hindi pa nararanasan, hindi kasalanan ng Diyos yon? Kasalanan natin. Bakit? Hindi ka nahingi. At minsan daw nga, nagkakaroon ng antayan. Naghihintay ang Diyos, naghihintay ang tao. Naghihintay ang Diyos na humingi ka at naghihintay ang taong bigyan, hindi man nahingi. Kaya humingi ka. James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask God. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ay hingi kay Lord. Alam mo bang hindi isasara ng Diyos ang kanyang ipunan ng biyaya, lalo na kung hindi naman nga nasara ang bibig mo sa paghingi. Kaya nga minsan sarado ang pintuan ng ipunan ng biyaya ng Diyos ay dahil baka sarado rin ang bibig mo. Kaya kung meron kang laging sasabihan, wag ang asawa mo. Kailangan natin na hindi, kay Lord mo sabihin, yung asawa mo maririndi si Lord. Hindi! Minsan din kaya nag-aaway yung mag-asawa eh. Ang lalaki nag-iisip, ang babae umiimik. Pero hindi laging ganon. Minsan naman ang lalaki nag-iisip at umiimik. Ang babae nag-iisip at umiimik din. Kaya magkasabay din, di babag din minsan. Ganito ang gawin mo. Sabihin mo minsan sa asawa mo, tapos si Lord na lang ang iyong sabihan ng sabihan, hindi yan naririndi. Pag bukas lagi ang bibig sa panalangin, bukas din ang kalangkahan ng langit para pagpalain ka. Sabi po sa Matthew 7:7, sabi ni Jesus, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Humingi ka raw at ikaw ay bibigyan. Okay? Kay Lord humingi. Meron kasi kahit may pamilya na asa pa sa inatama at doon na hingi. O meron namang sa boss na hingi, sa company na hingi, nagdidiman sa trabaho. Sa Diyos ka humingi. Paano humingi? Humingi ka sa Ama sa pangalan ni Jesus. Sabi po sa John 16:24, basahin nga natin. Patapos na po tayo. You have not asked for anything in my name. Ask and you will receive so that your joy will be the fullest possible joy. Kaya hindi nagiging tuong masaya kasi hindi sa Diyos humihingi. Mapapansin mo kung gusto mo talaga maging masaya sa buhay, sa Diyos ka humingi. Huwag kang humingi sa anak mo, huwag kang humingi sa magulang mo, huwag kang humingi sa tao, huwag kang umasa sa tao, sa Diyos ka humingi. Kung gusto mo na yung joy mo ay maging full. Gusto na ng Diyos na maging masaya ka. At bakit gusto ng Diyos na maging masaya ka? Kasi ito yung advertisement pa rin kay Jesus. Ang mga joyful Christians ay good advertisement for Jesus. Kasi sasabihin ng mga makakakita, mabuti talaga ang Diyos kasi masaya ang Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Diba? So, stop worrying about your finances, ha? Let's stop worrying about the provision sa ating buhay. God will provide. The Lord is good. He will supply. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Jesus? Pwede ba tayong tumayon lahat? Pati po yung mga nasa kanilang tahanan, iniimbitahan ko po kayong tumayo. Madali lang itong gagawin natin. As you close your eyes, and as you feel the presence of the Lord, and actually, God is here, kanina pa siyang andito, siyang nangungusap sa ating lahat. Pwede ba sabihin mo kay Lord ngayon, yung kanang kamay mo, lagay mo sa tapat ng iyong puso. At pwede ba kausapin mo si Lord ngayon at sabihin mo, Lord, naniniwala po ako na ikaw ang aking provider. Na you will provide all my needs. That you will supply
all my needs, according to your riches, all for your glory. Hindi na ako magwo-worry kasi ikaw ang aking provider. Hindi ang aking trabaho, hindi ang aking magulang, hindi ang aking mga anak, hindi ang aking negosyo, hindi ang aking investments, hindi ang aking savings, kundi ikaw, Lord. Ikaw ang magpo-provide. Hindi na ako mag-aalala sa buhay na ito. Lalaya na ako sa pag-aalala sa finances at mamumuhay ako na may punong-punong kagalakan sa buhay. Dahil maniwala ako, naunawaan ko, narinig ko, na ang Diyos ay mabuti sa buhay ko at siya ang provider ko, na siya'y tatay ko sa langit at may pakialam siya sa akin. At mahal na mahal mo ako. Sino naniniwala sa mga sinabi mong yan? Pwede ba palakpakan mo si Jesus ngayon? Let me pray for you, church. Father, thank you so much for reminding us na mahal mo kami at may pakialam ka sa amin, na ayaw mong kami nag-aalala sa mga aming pangangailangan dahil ikaw naman talaga ang bahala doon. Salamat po, Ama, for reminding us that you are our provider. Thank you, Lord, for reminding us not to worry because you will provide. Di na kailangan ng mahaba pang salita. Sapat na malaman namin na ikaw ay Ama namin, mahal mo kami, may pakialam ka sa amin. Di kami magkukulang. Thank you, Lord God. I declare na ang bawat anak mo, Panginoon, na nakakarinig ng dalangin ito, ay punuin niyo po ng kagalakan ng mga puso. Palitan niyo po ang lahat ng kanilang pag-aalala at takot ng kagalakang nanggagaling sa iyo. Kagalakan na bunga ng pag-asa at pagtitiwalang dahil sa aming mga nalaman at narinig ngayon that you are good, you love us, you will provide. Thank you so much, Father. I declare na ang bawat isa ay di magkukulang, bagkos mararanasan ang pagpapalang nanggagaling sa Diyos. And let me declare to you the promise of the Lord, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo.